over naman. Baka matakot mo pa yung interview natin. KJ mo naman, hindi ka ba excited sa gagawin nating interview? Siyempre, excited ako. Pero dapat calm and composed lang. Para maangas. Yan, ang dami mo namang sinasabi. Tara na nga, maghanap tayo ng i-interviewin. Wait lang. Mag-intro muna tayo. Hi guys, this is Sean. And this is Matt. And welcome to another episode of Puma Podcast! Podcast! This episode will tackle Rizal's journey of becoming a prominent social thinker from starting out as a student. Oh, ano? Sina? Sige, ganap na tayo. Let's go! Okay, para sa unang tanong, sa iyong sariling opinyon, paano kaya nakatulong ang pagkauhaw ni Rizal sa edukasyon sa kanyang pagiging makabayan? Iyong sariling opinyon, paano kaya nakatulong ang pagkauhaw ni Rizal sa edukasyon sa kanyang pagiging makabayan? Yung na-influence niya siguro yung edukasyon dahil sa pagsusulat niya. Dahil dun sa pagmumulat ng mga Pilipino tulad ni Bonifacio sa mga susulat niya doon No Limit Angel, namulat yung mga Pilipino sa edukasyon. Kasi ayun pa lang yung pinaka ma-influensyang bagay ng edukasyon. Kung paano nila nakita na ganun pala ka-importante yung edukasyon na makikita mo yung pang-aapi ng mga Kastila noon. Kaya mas lalong napahalagaan ngayon ang edukasyon at dahil ngayon din, yung edukasyon ngayon naging more political na rin ngayon. Tulad po ng history, mas nag-lean on siya sa political aspect. Sa tingin mo, paano hinubog si Rizal ng mga tao sa kanyang paligid ng kabataan niya? Rizal saw how we suffer and the lack of our freedom in our country, and that inspired him to fight for our justice and to encourage us Filipinos to stand up for our better future. Grabe, ang mga insightfuls talaga ng ideas ng mga Tomasians, no? Based nga sa mga sagot nila, talagang evident na malaki talaga impluwensya ng edukasyon kay Rizal. Tama ka. Alam mo ba, dahil sa pag-aaral niya dito sa ating bansa ay talagang nahubog ang kanyang pag-iisip at talagang namulat siya sa realidad ng mga panahon na hawak pa tayo ng mga Espanyol. Kaya pala ganun yung isa, halatang hindi naubog ang pag-iisip niya. Huy! Pero ulo ka talaga. Pero alam mo, totoo naman, hindi talaga natin maitatanggi na ang edukasyon na importante hindi lamang kay Rizal kundi para din sa atin. Di ba sabi nga ni Rizal, kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya kung buhay siya ngayon, sigurado ako na di magbabagong isip niya. Tumpak! Alam mo ba, na-realize ko na dahil din kay Rizal, madaming kabataan ang mas, alam mo yun, naging into academics talaga. Mas pinapagputi nila yung pag-aaral at alam mo yun, ipaglaban kung ano ang dapat ipaglaban sa gobyerno. Hindi lang para sa atin, kundi para din sa ating bayan. Tama ka. Kaya, tinan mo ngayon, kabataan pa rin ang lumalaban para sa ating bayan. Tsaka, alam mo, isa din sa na-realize ko na ang dami din palang factors na humubog kay Rizal para maging, alam mo yun, isang taong malawak ang pag-iisip at talagang may pinapatunayan. So, bukod kaya sa mga tao sa paligid ng bata siya, tapos dun sa pag-aaral niya dito sa Pilipinas, sa tingin mo, ano pa kaya yung naka-apekto sa kanyang buhay? Well, hindi ako ang sasagot niyan. Hindi sino? Nag-imbita na kasi ako ng eksperto sa history kasi ang dami mo laging tanong, be, nakakapagod kaya? O siya, halina, punta na natin, nakakaya naman. Alright everyone, our special guest for today is a professor from Centro Escolar University, And an expert in Philippine history, introducing Miss Chelsea Ingera. Good day, ma'am. Okay, siguro mag-start na po tayo, no? Kasi parang ang dami talagang tanong ni Matt. At Sige ba? Let's get it started. Okay, so my first question po. Bukod po sa kanyang pag-aaral dito sa Pilipinas, what do you think ang mga naka-apekto ba kay Rizal?
Bukod sa pag-aaral niya ng medisina, pumunta siya sa Europa para pakiramdaman yung kultura at yung way ng pamamahala ng bansang Europa sa kanilang mga sinasakupan. So he went to Spain for even greater purpose po? Yes. Rizal went to Spain para mag-aral ng medisina sa Universidad de Madrid. At nag-aral din siya ng pagpipinta sa Real de Academia de Bellas Artes de San Fernando. Nakuha niya po ba ang kanyang degree? Hindi niya nakuha ang kanyang degree kasi hindi siya nakapagpresenta ng kanyang thesis at hindi rin siya nakabayad. Ngunit nakuha niya naman ang kanyang licentiate sa Philosophy and Letters noong 1995. Pero kay Rizal kasi patuloy ang pag-aaral sa kanya, lalo na nung nabasa niya yung Sucesos de las Islas Filipinas ni Antonio de Morga. Bakit niya po ito ginawa? Ginawa ito ni Rizal upang mamulat yung mga kamalayan ng mga Pilipino at upang itama na rin yung mga maling paniniwala at patunayan na sibilisado ang mga Pilipino bago dumating yung mga Espanyol. Grabe, ngayon, alam mo yun, parang mas na-appreciate ka na yung pakikilaban ni Rizal. Yan na po ba lahat ng pinuntahan ni Rizal sa Europe or may iba pa siyang napuntahan? Marami siyang pinuntahan ng mga syudad sa Germany. Mainly yung Heidelberg, Wilhelmsfeld, Leipzig, Berlin at Austria. Ay, taray! Sana all nakapag-round trip sa Europe. Like, talaga makikita niyo naman na he really had that passion for studying, di ba? Oo, tama-tama ka dyan dahil kitang-kita talaga kay Rizal yung eagerness niya para mag-aral and that even if there's a lot of obstacles along his way, he perseveres and continues his pursuits in studying. Alright everyone, it's a wrap! Maraming salamat po sa iyong pagpunta at pagbahagi ng iyong kaalaman. And to finally end this segment, let's commemorate his last word in 3, 2, 1. Consumatum est! Thank you, ma'am! Thank you so much. Thank you po. Salamat sa oportunidad. Thank you. Mauna na ako Sige, ingat po! Ay po, ma'am. Uy, una na din ako Uy, teka lang. Saan ka pupunta? Pauwi na, bakit ba? Uuwi ka. Hindi pa natin napag-uusapan ng affiliations ni Rizal. Ba? Tara na, ano pa bang inaantay mo? Wait lang. May twist tayo. So, nag-message ang ating viewers. Tapos, ang gagawin natin, babasahin natin ang kanilang message, tapos sasagutin natin. Dami mo talagang pakulo. Tara na, para matapos to, puna tayo dun. Tayo na. So guys, let's start with our first question. From JRizzler67. Ang question niya, ano po ang unang sinalihan ni Rizal na organization? Freemasonry po? Or La Liga Filipina? Actually, alam nyo guys, madaming tao ang nalilito talaga dyan. Pero ang unang sinalihan ni Rizal ay Freemasonry. Kasi sumali lang naman siya sa La Liga Filipina nung nasa Pilipinas na ulit siya. Pero yung una niya talang sinalihan ay Freemasonry nung nasa Spain pa siya. Sa mga di nakakaalam, ang Freemasonry ay isang organization na nagpo-promote ng fraternity at good works. Si Rizal ay naging kaparte ng Acacia Lodge No. 9 sa Spain. Tama ka dyan, Matt. At kasama niya dito ang sina Dr. Miguel Moraita at Francisco Margal. Grabe no? Mala NBA All-Stars. Totoo, alam mo, matalino talaga yan si Dr. Rizal eh. Tsaka alam mo, isa pang fun fact, bumuo o sumali siya sa isang organisasyon na sa tingin niya ay, alam mo yun, makakatulong upang maitulak yung mga ideya niya. Alright, next question na tayo. For the next question naman is from Majoha. Ang tanong niya ay, paano nga po nagsimula ang propaganda movement ni Rizal? Okay, magandang tanong yan kasi actually, hindi pinasa sa kanila yung baton. Kundi, sila mismo kumuha nun. Meaning, nung hinaharangan sila ng Spain, hinaharangan ng kanilang propaganda movement, through La Solidaridad and Rizal's novels at iba pang propaganda materials, mas napakalat nila ang kanilang gustong sabihin.
Alam mo, buti na lang wala pang social media dati, no? Siguro if meron, lagi-lagi natin makikita yung mga rants ni Dr. Jose Rizal. Yeah, kung aware lang sila sa social media, siguro sabihin nila, no FB, no problem. Isusulat ko na lang. Ay, nako. Okay, for the last question naman. It's from Squid James. Pareho lang po ba ang La Solidaridad at La Liga Filipina? Same organization po ba, but alternative name? Okay. Okay, ako sasagot nung question na yun, ha? Actually, guys, to clarify things, magkaiba po yun. Yung La Liga Filipina po ay hango lamang sa La Solidaridad at the same point, may pagkakapareho po ito dahil si Dr. Rizal po yung bumuo nito. Di ba siya rin ang magsulat ng constitution nila? Oo, alam mo ba, binuo niya ito para magkaisa yung bansa at maprotektahan ng lahat. At alam mo yun, makapag-aral ng application of reforms. However, not everything is happily ever after. Ito, oo naman, masyadong dramatic. Pero tama ka, Matt. Matapos ng mahuli si Dr. Jose Rizal ay nagkagulo na ang mga organisasyon. Actually, nahati ito sa dalawa. So, we have the Cuerpo de Compresarios na nangakong itutuloy nila kung ano man yung binuo ng La Solidaridad. Tapos, ang Katipunan na naglalayong gamitin na makuha ang kalayaan ng Pilipinas gamit ang armed forces. Grabe, talagang napag-connect mo pa yun, no? Nothing less for the next Rizal, Char. Ay, naku, Matt. Dami mong edges. Tara na, mag-outro ka na nga para makauwi na ako. Okay, so ayun guys. So dahil galit na ang aking partner, I would like to say thank you sa inyong lahat sa patuloy na pagsubaybay sa amin. Maraming salamat. Okay, at maraming salamat po sa lahat ng nakinig at sumuporta. And catch up na lang po sa next episode ng Podcast! Bye!